Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Okay, tuloy na po tayo. That reminds me, naalala natin yung column ni John Nery tungkol ito kay Senadora Ontiveros. Sinasabi niya sa column niya po, ng isang araw, na yun daw mga nagkikriticize kay Senadora Ontiveros. Siguro daw may mga tinatago sa kanila. Unang-una, ikaw talaga, John Nery, kumisan, hindi ko malaman kung saan mo nilalagay yung talino mo. Tama lang yung sinasabi mo kung yung gumagamit kay Ontiveros ngayon, dun sa mga inaakusahan, yung mga nandun at inaakusahan ng korupsyon. Pero yung mga nag-raise ng issue kay Ontiveros, sa social media kumbaga wala namang kinalaman sila sa PhilHealth. So dispalingado na naman yung logic mo. Ikaw talaga, pasaway ka na rin. Pasaway ka talaga, John Nery. Anyway, tuloy na po natin. Dito ka na lang kaya makinig, John Nery, sa mga accomplishments ni Presidente. Nang mapuri mo naman sa column mo. Ano pa? Sabi po ni Presidente Duterte, kung matatandaan nyo, kung nanood kayo sa kanyang televised address, no mercy! Walang kapatawaran para dun sa mga LGUs na nagdi-delay ng pagproseso ng mga permits ng cell sites. Sabi po ni Presidente Duterte, kaya nahihirapan itong mga telephone companies na mag-set up ng communication towers kasi nga ang dami-daming requirements na ini-impose ng mga LGU. Kaya nahihirapan. Kaya yung signal nga natin, ang sama. Sabi po ni Presidente, natutuwa siya sa ginagawa sa trabaho ni Secretary Anyo. At sinabi niya, I will really run after you and there will be no pleadings. Talagang uusiging, hahabulin ko kayo, sabi ni Presidente. At walang mga patawad-patawad. I will show no mercy. Kahit na kayo'y supporter ko, naging supporter ko nung ako'y tumakbo at supporter ko ngayon. Sigurado yan. Kaya sabi niya, I tell you, the best way to help me, kung gusto niyo akong tulungan, huwag niyong gawing pahirapan ang ating mga kababayan at pinasasama niyo pa ang gobyerno. Kaya pwede ba, sabi niya, don't make it hard for the government to act. Dahil ito, mga proyekto ito ng gobyerno. Meanwhile, meron pong magandang balita. Ito, nag-aantay ako ng mga kritiko at mga detractors dito na matuwa. Kasi palaging binabanatan nila si Presidente Duterte pag sinasabi niya, may vaccine, malapit na yung vaccine. Ngayon, meron ng vaccine. Bakuna. Yung pong Russia. Ito ang resulta ng pagkikipagkaibigan natin sa lahat ng bansa. Wala tayong kaaway. Kita nyo si Presidente Putin ng Russia ay nag-alok po na bigyan tayo ng bakunang libre pa. Dahil ina-announce po nila meron ng natuklasang bakuna. Of course, siyempre, may mga naririnig tayong skeptic. Naririnig ko na yata ang skeptic yung mga ibang bansa. Alam niyo, nagkukompetensya kasi sila. Kaya nagkakaroon ng politika. Siguro, dahil naunahan sila. Pinapakinggan ko naman yung ambassador ng Russia kanina. Sabi niya, panahon pa ni sino ba siya? Imperatrice Catherine. Kung baga, kami nga nauna dyan sa mga bakunang yan Kaya sabi ni Presidente, dun sa kanyang televised address, maligaya ako kasi ang Russia, kaibigan natin to, sila'y magbibigay sa atin ng bakuna at wala namang sinabing bayaran natin to. So, tingin ko, tulong natin libre. At para ipakita ko sa kanila, sabi ni Presidente, tiwala ako at hindi sila nagkamali, mag-offer akong pagdating yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpapabakuna. Kanina may pinagpadala sa atin yung kaibigan nating Anthony Castelo ng
isang nag-post, sabi ba naman hindi kami papayag na si Presidente ang mauna. Kami muna. Ibig sabihin, nag-aalala sila baka kung anong mang problema. Pero, alam po ninyo, yung bakuna, yung vaccine, talagang marami po ang pilit na nagsasagawa niya. China. Akala ko nga China mauna ng Russia. Ang UK, o England. Ang US, yung 4 na yan. Siguro, magpasalamat tayo at meron ng bakuna. Pero hindi naman po totoo yung sinasabi ng kritiko na si Presidente umaasa na naman sa bakuna at hindi niya inaasikaso daw yung problema sa pandemya. Ano bang hindi inaasikaso yun? Nangalang ang ginagawa ni Presidente. Kayo lang mga kritiko, mga detractors, kayo lang naman ang nagsasabing hindi niya inaasikaso. Pati na yung pagpasa ng Anti-Terrorism Act, pati yung sa ABS-CBN, na hindi naman niya nga pinakialaman, pinipilit niyong inilalabas at sinasabi niyong may kinalaman siya. Talagang kayo, wala nang tigil. Anyway, punta naman po natin yung sinasabi po ng Department of Science and Technology ni Secretary Boy de la Peña na gagawa rin tayo ng mga clinical trials para dito sa sinasabing vaccine ng Russia. Kasi hindi naman po kaagad natin tatanggapin. Siyempre, magkakaroon din tayo ng sarili nating research para makita talaga natin na ito'y epektibo. At sasama daw po yung Russian Federation para makumpleto yung phase 3 ng clinical trials na dinedevelop ng National Research Center for Epidemiology sa ngayon sa DOH. Napagod yata ako. Naku, eto na naman. Tutuloy natin yung mga accomplishments po ni Presidente na tandaan nyo nung Lunes. Hindi na tayo makahinga. Sabi nga ni isang viewer, hindi ka na makahinga. Sa dami. Oo nga. Ngayon, eto na. Itutuloy po natin yung mga paggawa ng DPWH ng mga daan, mga tulay, mga flood control. Ewan ko kung sabi ko sa aking staff kung po pwedeng bilangin lahat Dahil parang ang dami. Anyway, tuloy po natin. Ito na yung karugtong. Ano ba itong mga proyektong to? At saka ano ang mga status? Ito. Ito yung sumunod. New Communications, Navigation, Surveillance, Air Traffic Management Systems Development Project sa NCR. Anong status? Again, project implementation. Yung PNR North 1, yung pong community rail sa Region 3, Central Luzon, anong status? Project development. Yung PNR North 2 and Region 3, Central Luzon, anong status? Project development. PNR South Commuter in Region 4A, Calabarzon, project development na naman. PNR South Long Haul in Region 5, Bicol, status, project development. Taguig Integrated Terminal Exchange in NCR, National Capital Region, status, project development. Parañaque Integrated Terminal Exchange in NCR, National Capital Region, status, project development. United, or rather Unified Common Station in NCR, status, project development. Punta natin yung sa South Luzon Expressway, yung SLEX Toll Road 5, mula sa Barangay Mayao, Luzon City at Quezon, at ito'y ends at Matnog, Sorsogon, near the Matnog Ferry Terminal. Yung pong status nun ay project development din. Pasig River Expressway from the road, Radial Road 10 in Manila, and will end at the connection to the Southeast Metro Manila Expressway at Circumferential Road 6, status project development.
BCDA Airports, New Cities Communication Information, Railways. Clark International Airport Pension Phase 1, Engineering, Procurement, Construction 3. Central Luzon, status, project implementation. As of August 2, 2020, the Clark International Airport Expansion Project is already 99.52% complete. Ala, hindi na naman tayo nakakaya sa dami. New Clark City, mixed-use industrial real estate developments and CAR, Cordillera Administrative Region, is status, project implementation. Ito pong augmentation support to LGUs that provided 15.35 billion worth of assistance to families and individuals, including locally stranded individuals na apektado ng community quarantine. Yung pong COVID-19 Adjustment Measures Program that provided 5,000 financial assistance doon naman sa mga formal sector. Tulong panghanap buhay ng ating displaced, disadvantaged workers, barangay ko, bahay ko, disinfection, sanitation project. Ito po isang community-based safety net program na nag-provide ng mga temporary wage employment, pansamantalang trabaho ba, to the informal economy and displaced marginalized workers na nawala ng kanilang mga trabaho na siyempre dahil nawala ng trabaho, di walang earnings. Ano pa? Financial subsidy for rice farmers. So, biro yan. Meron pang tulong sa mga magsasaka. A one-time financial assistance program na nagbibigay ng 5,000 sa mga magsasaka with farm sizes ranging from 1 hectare and below. Ano pa? Expanded Sure Aid and Recovery Project for Micro and Small Enterprises. Doon po sa mga maliliit na negosyante, nagbigay din ng provision na mga para makautang sila. Yung pong mga Small Business Wage Subsidy Program, meron ding wage subsidy ranging from 5,000 to 8,000. Depende sa regional minimum wage per month to low, medium, middle class eligible employees. Nagbigay din po ng 30 grace period for loans and rent that directed all lenders to grant a 30-day grace period for extension of the payment for all loans. O, yun yun. Ngayon, merong batas. Nako, ito, controversial na naman ito, nabasa natin kahapon. Merong bagong batas na sinasabing 1 year hanggang December ang kailangang huwag muna magbayad ng lahat ng klase ng loans, public and private. Kung may mga nagre-react. Sabi ni Secretary Sunny Dominguez, pakinggan nyo kasi yung mga economic expert. Pag ginawa natin to, naku, may problema tayo, sa bangko na lang. Siguro pag-aralan nating maigi bago tayo pumasok dyan sa mga... Ang mahalaga, bigyan nyo ng grace period. Pero baka naman kung buong isang taon, baka naman may problema rin. Anyway, let's study it. A total of 4.3 million poor families ang naka-benefit na po dito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Over 9.2 million beneficiaries naman po nakatanggap ng subsidies doon sa ilalim ng Unconditional Cash Transfer Program. Doon po sa unang tranche ng Social Amelioration Program, yung pong emergency subsidy has served 17.6 million na pamilya na at nakatanggap na po lahat sila sa equivalent ng 99.8 billion ang suma total. Yung pong second tranche naman ng emergency cash subsidy na kasalukuyang pinatutupad ngayon, 11.26 million na pamilya na po ang nakatanggap at maabot na sa 73 billion pesos as of 2 days ago, August 10. And the government has also extended financial assistance to over 650,000 affected workers in the formal sector. Kahit na nga yung mga may trabaho, binigyan din. Hindi lamang yan. Ito, medyo magandang balita ito sapagkat itong mga gustong magkaroon ng lupa, ilang administrasyon na nakaraan, pero ilan lamang nakakatanggap. This time, si Presidente nag-distribute ng Certificates of Land Ownership Award to thousands. Hindi po hundreds, thousands of agrarian reform beneficiaries and farmers.
the Chief Executive issued Order number 75. Anong sinasabi doon? Aba, inuutusan niya lahat ng mga ahensya ng gobyerno na kailangan i-identify mo yung mga pag-aari ng gobyernong lupa na maaaring magagamit sa agrikultura para ito ipamigay natin. Meron pa tayo mga 300,000 hectares na pwedeng ipamigay sa ilalim ng Agrarian Reform Program. Nung nakaraang taon lamang po ang Presidente nag-issue ng Executive Order 100 na lumikha naman ng Diversity and Inclusion Program. And this is aimed at ending discrimination of persons on the basis of age, disability, ethnicity, sexual orientation, and gender identity and expression, and other character traits. Siya rin po yung nag-issue ng Executive Order number 92, creating the National Council Against Child Labor to protect the rights of children by preventing, reducing, at tanggalin yung kahit anong uri ng child labor. And ito pa, yung sa OFW naman, ang presidente po natin, ang kanyang administrasyon, napabalik, na-repatriate yung libo-libong mga overseas Filipino workers natin na naapektuhan ng amnesty programs na siyempre pinatutupad ng ibang bansa. At doon sa mga nakabalik, sila po binigyan ng training, livelihood assistance para sa kanilang reintegration. Excuse me. And from January to November 2019, a total of 141,242 OFWs ay nakabenefit na po doon sa Assistance to Nationals Fund, while a total of 5,314 OFWs have been helped by the Legal Assistance Fund of the Department of Foreign Affairs. An overseas Filipino bank, yun. Dati wala naman po tayong OFW yung bangko. Meron na. This was established para mas mabilis yung remittance service. Pati yung low service rates at profitable offers binigay sa OFW. And as of July, yung pong gobyerno natin nag-extend ng financial assistance to over 110,000 OFWs abroad. While as of the first week of August, more than 124,000 repatriated OFW who were affected by the present pandemic. Katunayan, nabasa nga po natin parang ang daming namatay sa COVID ng mga OFWs. Wawa naman itong mga ito. Anyway, si Presidente po, para ma-fulfill yung kanyang campaign promise, sa simula pa lang ng kanyang panguluhan, nagdeklara ng, nagdeklara ng digmaan laban sa droga. And he proceeded to go after drug lords, pushers, and runners, at dinismantle niya ang drug apparatus ng bansa. And with this resolve, marami siyempre ang nasagasaan, marami nga nag-surrender. Nakita natin ang presidente sa dami. Mga drug addicts, nagkaroon ng mga rehabilitation. Pati na 18,000 barangay ang nawala, ang na-clear ng droga. Pero inabot na naman tayo ng oras. Kita nyo, ang dami pa. Ang daming accomplishments. Anyway, sa susunod na programa, itutuloy po natin yung mga accomplishments ni President.